sa papawid. Panginoon ay muli, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay muli, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamang mga martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmula ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling, matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinangahawakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumapagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang tinatawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig, at ang karagatan naman ay nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa
ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayon mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan mula sa langit. Ang mga ito'y nagsasabog ng liwanag sa daigdig. At ngayon nga ang nangyari, nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha din niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya ay nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Ang poon ay natutuwa sa kaniyang mga nilikha. Tayo pong lahat. Ang poon ay natutuwa sa kaniyang mga nilikha. Pinupuri ka poong Diyos, itong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga, ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, poong Diyos, ang liwanag na maganda. Tugon, Ang poon ay natutuwa sa kaniyang mga nilikha. ikaw na rin ang nagtayo ng saligang nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay, ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumabalot sa lahat ng kabundukan. Tugon, Ang poon ay natutuwa sa kaniyang mga nilikha. lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan, sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Tugon, Ang poon ay natutuwa sa kaniyang mga nilikha. sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalata nitong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Tugon, Ang poon ay natutuwa sa kaniyang mga nilikha. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genezaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus.
saan man nila mabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, sa lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kamusta? Kamusta ang inyong mga kalusugan? Ha? Okay lang. Sana maging okay lagi. Kaya nga tinuturing natin na kayamanan ang isang magandang kalusugan. Nung kasagsagan ng COVID, nakita rin natin na kahit gaano kakayaman, pag nagka-COVID ka, abo ka na lang pagbalik mo. Walang nagagawa ang pera, kahit anong yaman natin, walang nagagawa ang pera para manumbalik yung kalusugan natin. Kaya huwag na nating hintayin na umabot sa punto na tayo po ay magkasakit, saka tayo magkakanda-ugaga kung paano tayo gagaling. Kasi lahat ng paraan po pwede mong gawin, lahat ng mga eksperto pwede mong lapitan, pero wala isa man ang po pwedeng makapagpagaling sa atin, lalo na kung sinira na natin ang ating katawan. Kasi sa unang pagbasa, na sinisimulan natin ngayon na mapakinggan ang simula ng aklat ng Henesis. At dito, sinabi nga ng aklat na ito, nilikha ng Diyos, ang sanlibutan, narinig natin ang unang 4 na araw na paglilikha. Sinimulan niya sa pagkakaroon ng liwanag. Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng magbubukod sa dilim at sa liwanag, magkaroon ng araw, magkaroon ng bituin na siyang tatanglaw sa gabi. At lahat ng ito, sinasabi niya na mabuti ang kanyang nilikha. Nasisiyahan siya sa kanyang nilikha. Karoon ng tubig, nagkaroon ng hangin, nagkaroon ng lupa. Lahat ay pawang mabuti. Ngayon, saan galing yung sakit? Saan galing yung sakit? Sa Diyos ba galing yung sakit? Yung sakit parang pangit. Lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti, maganda. O bakit? Magkakaroon ng hindi maganda o pangit sa ating katawan. Magandang suriin natin, baka nagkaroon tayo ng kapabayaan. Minsan, kapag nasinasabihan natin, itigil mo ang pagyoyosi, hindi mo tinigil. Sinasabihan tayo, itigil mo ang pag-inom, hindi masama yung uminom, no? O kaya yung magyosi. Pero yung sinasabi natin na sobra. Kasi nga, anumang sobra, masama. Anumang sobra, nakakasama. Pag sinasabi ninyo, may okasyon naman Okay, okasyon. Pero huwag kayong gumawa araw-araw ng okasyon. Kasi mahirap po magkasakit. Hindi lang yung taong may sakit ang nahihirapan at pahihirapan ninyo. Maging ang mga tao sa paligid ninyo. Pag nagkakasakit, uubusin yan lahat ng naipundar ninyo. Uubusin yan. Kaya ngayon pa lang, kailangan tinitingnan natin. Ngayon pa lang, pinangangalagaan na natin ito. Minsan, alam nyo,
Kasi pag mga bata pa lang, bakit ang mga bata nagkasakit? Bata pa lang may asthma na. Bata pa lang, may cancer na. Bata pa lang, may sakit na sa puso. Wala naman silang kasalanan. Kagagawan ba ng Diyos yan? Tingnan natin. Anong ginawa mo nung nagbubuntis ka? Anong ginawa mo nung nagbubuntis ang asawa mo? Anong pinasak mo sa katawan mo? Kaya, naipasa sa mga bata. Pasalamat tayo dahil napakabuti ng Diyos. Kahit sinisira ng tao, kayang ibalik ng Diyos. Kaya nga, di ba, sa Ebanghelyo, sabi po dito, lahat ng may sakit, dinadala nila kay Jesus. Kahit saan magpunta sa Jesus, dadalhin nila kahit nakaratay na sa higaan, dinadala nila kay Jesus kasi walang ibang pwedeng magbalik ng ating katawan, ng ating sigla, ang Diyos lang. Yun yung pinapakita sa atin ngayon. Sa Diyos lang din. Napasalamat tayo, Grasya ng Diyos, pwede tayong gumaling. Sa awa at grasya ng Diyos, pwedeng manumbalik ang atin pong sigla. Sabi nga dito, lahat nagnanais, mahipo lang yung damit o yung laylayan ng damit ni Jesus, gumagaling sila. Pero sana, ngayon pa lang, pahalagahan na natin ito. Makita sana natin yun. Yung magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa kalusugan natin. Kasi unang-una, isipin mo din, sino ang pahihirapan mo. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Maging ang mga taong mag-aalaga sa iyo, ang mga taong gagastos para sa iyong pagpapagamot. Lalo na minsan, kung magbibisyo ka, tiyakin mo, meron kang PhilHealth. Kailangan maging practical din, di ba? Kung magbibisyo ka, may PhilHealth ka ba? May SSS ka ba? Kung magbibisyo ka, meron ka na bang St. Peter's plan? Di ba? May punerarya ka na ba? May kabaong ka na ba? Total, gusto mo rin lang naman pala yan kasi alam naman natin, mauuwi yan sa maagang kamatayan. Tiyakin nyo bago kayo magyosi bago kayo magdroga, bago kayo uminom ng kung ano-anong mga pills, i-double check na, bayad na ba yung pensyon? Bayad na ba yung punerarya? Bayad na ba yung mga tumatakbong bata dito sa labas? Pag yan nadapa. Ano lang tayo, Kailangan din practical din tayo kasi mahirap maging makasarili. Na nagpapakasaya ka ngayon, pagkatapos niyan, iba naman yung magsasakripisyo na mag-aalaga sa iyo, hahanap ng mag-aalaga sa iyo. Siyempre, hindi naman natin pababayaan yan, Dahil nga may kanya-kanyang dahilan, bakit nagkasakit ang isang tao. Minsan, hindi naman niya talaga kagustuhan magkasakit. So, may kanya-kanyang konteksto yan, Hindi natin kinukondem yung mga nagkakasakit. Minsan, paraan na rin ng Diyos na magkasakit ang isang tao para mapalabas ang kabutihan, pagtutulungan ng isang pamilya. Pero ang isang pinaka-panghahawakan natin, walang ibang pwedeng magpagaling sa atin, Diyos pa rin. Amen? Manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sino mang nangangailangang dumudulog sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat.
Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Bagkus ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa kaninuman. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyan pansin ng lipunan, kasama na ang mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain, ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mo ang aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasawi
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa Sabado, kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes, magkakaroon po tayo ng dawn procession, 5 a.m. At itong prosesyon na ito at panalangin ay alay natin para sa ikagagaling ng lahat ng mga may sakit. Available po kayo, pagising ng maaga, sumama po sa prosesyon at pagkatapos po noon ay may misa tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Good evening po, Father. Mayon at ibahayag kanyang pagkalinga, Ama, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon tigang ng lupa, sa panahon ng
isagana sa panahon ng digmaan at kabuluhan, sa panahon ng kapayapaan.